5 buwan na raw na nanliligaw ang kapatid nating si Leo pero hanggang ngayon ramdam niyang wala pa raw interes sa kanya itong si Ruth na kanyang tinitingalang pugad. Ang paliwanag kasi ni Leo, matagal na raw na nag-e-effort siya at hindi rin daw siya nagmimintis naman pagdating sa assurance sa kanyang nililigawan. Ang kaso, hindi niya alam kung masusuklian pa nga ba ang lahat ng effort na ginagawa niya. Ay nako, alam ko marami ang mga katulad ni Leo lalo't magpapasko ayaw na maging miyembro ng SMP. Samahan ng mga malalamig ang Pasko. Leo ng Mandaluyong, kausapin na nga natin. Hello sa iyo ha, Leo. Hello po. Leo. Mga ngalahating taon ka na nanliligaw. Papaano mo naman nasabi na parang walang kainti-interes sa'yo itong si Ruth? Ano po, kung ba parang hindi po problema yung matagal na po kasi akong nanliligaw sa kanya. Oo, sa tagal mo ng mga panliligaw, papaano bang style ng ligaw ang ginagawa mo ngayon? Yung nag-e-effort po ako, pinupuntahan ko po sa bahay, ganun po. Yung lumalabas po kami. Yung at hindi ko po alam talaga kung ano po yung turan sa kanya. Alam mo, Leo, kapag ka ganyan ang linya ng telepono mo, malabo nga. Aray ko. Malabo nga na magkaintindihan kayo na maigi ni Ruth. Ayan, pero sabi mo nga, Leo, yan, pumihit ka lang ng konti ha. Ayan, para makuha natin yung tamang signal. Ayan, sabi mo naman, nakakapunta ka sa bahay nila, nakaakyat ka ng ligaw, nakakalabas kayo. Paano mo masasabi na hanggang ngayon ay wala pa ring interes sa iyo si Ruth? Kasi ang alam ko sa mga babae, patitigilin ka na niyan. Hindi ka papansinin, ni hindi ka makakaapak sa bahay nila. Kung ikaw man ay nasa labas ng bahay at hindi sila interesado sa iyo, manliligaw ka, baka ipatampot ka pa sa barangay. Di ba? Ito, hinaharap ka naman pala ni Ruth. Ayun nga, yung kumbaga parang rin po, yan po kasi na alam kung may patutunguhan po ba yung niya, ganun po. Ilang beses na kayo na nakalabas nitong si Ruth? I think mga 5 beses na po. 5 months na po kasi ako nag-ligaw. Oo, sa 5 months na yon, 5 times na rin kayo nakapag-date. Doon sa mga date ninyo, meron naman kayong mga napagkikwentuhan? Meron po. Napapatawa mo ba, napapangiti mo naman itong si Ruth sa inyong mga kwentuhan? Siyempre naman. Yun ang mga importante ron. Kasi kapag para ka lang susunod-sunod na aso, kapag ka siya ay nayayaya mo mag-date, problema yun. Pero kung kinakausap ka naman, natutuwa naman kayo, nagbabato rin ba siya ng mga tanong sa'yo para makilala ka? Mga po, yung mga like katulad ko ng yung kinakamusta niya po ako, ganyan po. Yun naman pala eh. Like, go ahead. Sige, Leo. yung kahit po, yung mga kinakamusta niya ako sa family po, ganyan, mga kwentuhan po. Ibig sabihin, meron din siyang interes na malaman kung kumusta ka, ano na bang kalalagayan ng pamilya mo, yung mga ganyan. At nakaharap naman siya, di ba? Mababasa mo yan sa body language ng tao kapag interesado siya sa'yo. Dahil kapag hindi interesado yan, yun nga ang isa sa pinakamalinaw, hindi ka harapin, hindi papayag yan na lumabas kayo. Pangalawa, pumayag man, hindi siya interesado, disinteresado siya na kausapin ka. Baka ang tanong, kumusta ka na? Kumain ka na? Hindi, kakain tayo. Kakain tayo. Sige. Yung mga ganyan lang, walang ibinabalik, walang conversation. 'Di ba parang one way lang, ikaw lagi ang nagbabanggit ng mga kung ano-ano. Kung hindi naman pala ganoon, feeling ko wala kang problema sa panliligaw, pero ang feeling ko
may problema ka sa pagkainip. Tama ba, Leo? Hindi naman po ganun. Pero parang, ewan ko po eh. Po ako, naguguluhan po ako. Sige, Already po, sabihin mo nga. Sabihin mo kung ano yung nangyayari na nagpaparamdam sa'yo na parang walang interes sa'yo itong si Ruth. Ano ba, para bang na-friendzone ka? Ikaw ba yung paglabas-labas ninyo hindi bilang barkada? Alam ba niya na nanliligaw ka in the first place? parang ganun na po. Parang wala pong interest sa akin. Ganun po. Wala pong kaamor-amor. Or kahit po holding hands po, parang wala po ganun. Ay, hindi. Nanliligaw ka pa lang, Leo. Nanliligaw ka pa lang, hindi pa talaga, hindi pa talaga pwede. Yung pag-holding hands, yung akbay-akbay, nanliligaw ka eh. Diba? Nakikipagkaibigan ka. Ganun yun. Ayan para sa mga katulad nga rin po nitong kapatid natin na si Leo, kapag ka nanliligaw pa lamang tayo, hindi tayo pwedeng mag-umasta dahil pumapayag na makipag-date, diba? Hindi tayo pwedeng mag-umasta na tayo ay boyfriend na o girlfriend na o nagpa-practice ng ganyan. Gusto lang kita makilala, pero you're not supposed to you're not supposed to hold my hand yet. Hindi mo ko pwedeng akbayan. Yung mga ganun ba ang napapansin mo kay Ruth? Opo, ganun po. Alam mo, walang problema ron. Sa isang manliligaw, kailangan talaga na alam mo rin yung distansya. Hindi pa pwedeng naka-holding hands na ang sweet nyo na nagli-lean na siya sa'yo, yun ba yung mga ine-expect mo? O magkatabi na kayo kapag ka kumakain, mas maganda yung magkaharap kayo. Ako mas gusto ko yung magkaharap kami nung nililigawan ko para mas nakikita ko yung beauty niya Pagka magkatabi kami, medyo naiilang pa ako Paano, saan ka ba pumipesto kapag ka kumakain kayo sa labas? Sa harap niya o sa tabi niya? Kaharap ko po siya. Ayun. Para po makita ko po. Yun, di ba? Tsaka para may eye-to-eye contact kayo. Nakikipag eye-to-eye contact naman ba itong si Ruth? Yes naman po. Di ba? Naaalala niya yung mga dati ninyong napagkwentuhan. Nababalikan niya yung mga ganyan. Ha? Nababalikan niya yung mga, kunyari, may pinagkwentuhan kayo nung 1 linggo. May pinagkwentuhan kayo nung 1 linggo. Nababalikan niya yung mga conversation nyo about it. Opo, mga ganun. Ibig sabihin, interesado siya. Rumirehistro sa kanya yung mga pag-uusap ninyo. Pero, hindi mo pa siya girlfriend. Manliligaw ka Diba? Ganun na. Ganun yun, Leo. Siguro, Leo, huwag ka ma-offend, pero ganyan kasi talaga. Sabihin na natin na ang luma naman ng paraan, pero ganun talaga kapag ka manliligaw ka pa lang. Wag mo nang aasta at wag mo nang aasa na girlfriend mo na ako dahil pumayag akong lumabas tayo. There's a difference na kayo ay mag-girlfriend na, kayo ay mag-boyfriend na. Alam mo dapat kung hanggang saan ka lang. Ang paghawak mo, ang pagdistansya. Pagkatatawid kayo, of course, pwede mo siyang hawakan. Alam mo, ang turo sa akin ng magulang ko, yung nanay ko, sa siko. Sa siko. Diba? Wag muna sa kamay. Medyo awkward pa yun para sa babae. Awkward sa kanya, awkward pa rin sa'yo. At baka naman para sa iba, hindi man awkward, medyo baka nagte-take advantage. May nagte-take advantage kasi sa ganyan Di ba? May mga pagtawid-tawid sa kalsada, ganyan. Natutulungan mo ba siya sa mga bit-bitin niya pagka nanliligaw ka? Opo, mga ganun na po. But please, sa mga katulad po ni Leo, na mga nanliligaw, Leo, kapag ka merong, anong tawag mo dyan, yung clutch bag, yung babae, o merong shoulder bag na pagkagaan-gaan, wag nyo nang kunin, hayaan yung sila ang magbitbit. Ngayon, kung merong mas mabigat-bigat na bagay, halimbawa, mga 5 patong ng libro, tulungan mo, ikaw na magbitbit nun. O meron siyang backpack na pagkabigat-bigat, tulungan nyo.
Pero yung mga kulay pink na mga shoulder bag, please. Ha, sa mga kalalakihan naman, bigyan nyo naman ng dignidad yung mga sarili ninyo. O, alam natin, ito para sa mga may girlfriend na o para doon sa mga manliligaw pa lang, hayaan nyo sila mga kababaihan na nililigawan ninyo. O, kung meron naman maliit na bag na bitbit, hayaan nyo lang sila magbitbit. O, hindi pagiging gentleman yan kasi baka ma-enjoy nyo ang pag-shoulder bag na O, maagawan nyo pa. O, yung nililigawan ninyo. Diba? I mean, hindi. Yan yung responsibilidad naman ng mga kababaihan na alam nila. At sa mga babae naman, kapag ka alam yung very girly-girly o yung mga gamit na kaya nyo namang bitbitin, kayo na magbitbit. Wag nyo nang ipabitbit sa manliligaw ninyo o sa boyfriend ninyo. Diba? Nagigets mo yun, Leo? Yes po. Magkaiba yung nagiging sweet kayo at responsable sa isa't isa, pero iba rin yung nagiging tamad naman na. Shoulder bag, ano lang naman ang laman. Wag mong gagawin yun, Leo, ha? Nagbabag ba siya? Yung mga maliliit lang. Nagbabag siya, nagsho-shoulder bag, na mga magagaan lang, may dalang makeup, pulbos, kung ano man. Meron. Meron po. Meron po. Kung magaan lang, hayaan mo na. Pero kapag ka mabibigat, meron siyang maletang dala, yun ang bitbitin mo. May backpack na mabigat, ikaw na mag-offer, ako na magbibitbit niyan, di ba? Yun, pagiging gentleman. Pero wag niyo tuturuan maging tamad din. Ang mga girlfriend ninyo o ang mga nililigawan ninyo sa kakapraso, pagkagaan-gaan na bitbitin. Ay, talaga medyo na-off ako sa mga kapwa ko kalalakihan na gumagawa niyan. Okay? Ayan, at syempre, Leo, sa tingin mo ba, sa mga pinag-usapan natin, ikaw ba ay may pag-asa dito kay Ruth? Sa tingin ko naman po. Sa tingin ko rin meron. Yun lang sigurong orientation mo o yung pagkakakilala mo doon sa mga ginagawa ng mga manliligaw. Okay? Baka mali lang yung kwento sa'yo o mali ang datingan sa'yo. Baka naghihintay ka nga ng holding hands. No, manliligaw ka pa lang. Ha? At ipagpasalamat mo yan. Ang ibig sabihin, Leo, ang mga lumalapit din pala, kaya meron bang iba mga manliligaw itong si Ruth? Hindi ko po sure eh. Hindi ko po na anong... Meron o wala? Ang ibig sabihin ay hindi siya yung pag-giveaway. 'Di ba? Hindi siya yung, sige, manliligaw pa lang kita, nahahawakan na, naakbayan na, baka nayayakap pa, nahahalikan. Anong ligaw dun? Kayo na yun kapag ka ganun. 'Di ba? Malinaw na malinaw. Pero kapag ka ganyan, ibig sabihin isa siya doon sa mga nananatili pa ring dalagang Pilipina. Ayan na maituturing natin. And that is something to be really proud of. Hindi siya basta-basta mahahawakan ng kung sino-sino lang. Kailangan you have to earn her trust at ikaw rin samantalahin mo ang mahabang panahon ng panliligaw mo na maipakilala mo ang sarili mo na totoo. 'Di ba? Yung iba kasi nahahabaan, naiinip dahil not necessarily napapagod na sila dun sa panliligaw, kundi napapagod na hindi naman kasi talaga sila yun sa kanilang panliligaw. Hindi naman kasi talaga yun ang katauhan nila. Napapagod na magbait-baitan, mag-gentleman-gentlemanan. 'Di ba? Napapagod na sa ganun. Kaya parang ang tagal, 'di ba? Naiinip na ako. Pagka umuo na, doon na magpapakilala ng tunay na ugali. Masasayang yung panahon lang, 'di ba? Basta ikaw, Leo, sa pagharap mo kay Ruth, ikaw ay nagpapakatotoo. 'Yun ba ang number 1? Yes po, yung pagpapakatotoo po. Yan. Magpakatotoo at huwag mawawala ang pagrespeto sa kanya. Yes. Okay. Maraming salamat sa iyo, Leo, sa pagtawag sa atin dito sa Heart to Heart. Thank you po. Yon. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.